Okay? So, the mass per unit length of the line AB is 2 kilogram per meter. So, itong W na to, yan na yung mass per unit length, no? That is 2 kilogram per meter. Eh, di ba kailangan natin Newton? So, multiply lang natin ng 9.81 para maging W. So, that is 2 by 9.81. That is 19.62 Newton per meter lang. Okay. The tension at the lowest point in the cable AB is 1.8 kilonewton. So, the Tmin is equal to 1,800 Newton. Okay? Two lines exert equal horizontal forces. So, ibig sabihin din, di ba, sabi natin kapag cable, lahat ng horizontal forces, kapag wala namang horizontal external reaction, equal lang lahat ng minimum, no? Equal lahat ng horizontal component. So, ngayon, drawing lang natin yung cable. So, unahin na natin dito sa cable AB, no? So, di ba sabi natin, kapag catenary, kapag self-weight siya, kukunin natin si C. So, how to solve for C? Di ba ang formula ng T minimum natin is equal to WC. Ito yun, di ba? Yung balikan natin yung formula. Di ba yung T minimum or the horizontal tension is equal to WC. So, magkano si T min? So, that is equal to 1,800 is equal to W. Magkano yung W natin? 19.62 multiplied by T. So, magkano si C? So, that is equal to 1,800 divided by 19.62. So, that is equal to 91.7431 Newton. Ay, walang units to. Meters pala, meters. So, store nyo na lang sa C, kasi nasa C naman siya, store to C. Okay? Ngayon, assume that the cables to be catenary, or assume na pala. Regarding this system, calculate the sag H1, and then calculate the sag H1 at the cable AB, the sag H2 at the cable BC, and the maximum tension at AB, and the maximum tension at BC. Okay? So, di ba ito, ano yung distance natin dito? That is 60. Therefore, this is 30. This is 30. Ito si YB, tama? Ito si YA. Nasusundan? Oh, parang ito yon yung cable natin. Na, dinrawing ko lang. So, ano yung, ito si S1, ito si hindi, SA, ito si SB. Ano, lagay ko S. Look, wala. Tinak, hindi ko hanap ko lang. Madali. Ayan. Tinak. Ayan. So, yan. Ano to, SB, no? So, si SB again, balikan natin to. Si SB is the distance simula dito sa lowest point hanggang doon, SB. Ito si SA, no? And then, kung gagamitin natin yung relationship na to, meron na ba tayong Y? Wala pa. C meron. S wala pa din, no? Pero meron tayong X. May given X tayo. Tama ba? This is the XA.
And then this is XB. Kasi given naman 16, no? Nasa gitna lang siya. Dahil pantay naman siya. So, how to solve for X? Ano yung mga pwede natin gamiting formula kay X? Pwede ba to? May given tayo na X, may given na C, masasolve mo si Y. Tama? Ano? Y is equal to C cos. So, the formula, kunyari si YA muna. YA is equal to C. So, yung C constant naman yan. Lagi naman yan. Cos X over C. Tama ba yung formula? Di ba? Hindi kabisado ni Sir. X over C. Kamsaduhin nyo lang talaga yung formula. Tapos paglaro-laruan nyo lang sila. Well, naglaruan ka naman. Gumantik. Karing. So, XA to, no? So, C is equal to magkano yung C natin? 91.7431 cos X sub A. Magkano yung X sub A natin? That is equal to 30 divided by 91.7431. So, magkano si YA? O, ano yung papalabasin si cos? Lumabas. Ano? 91.7431. Pindutin nyo yung hype. Tapos hanapin nyo yung cos dyan. 2. Tapos, 30 over 91.74. That is equal to 96.6920 meters. Okay. So, nakuha mo na si YA. So, ngayon, makukuha na natin si ito, H1. Tama. So, paano kukunin si H1? Di ba that is equal to YA is equal to C plus H1. So, magkano si YA? So, that is, nakalimutan, 96.692 is equal to C, 91.7431 plus H1. So, magkano si H1? Ay, ano nagsasalita? Minus 91.7431. 4.9489 meters. So, yun na yung sag natin sa H1. O, paano naman isi-solve si H2? O, maximum tension sa AB, no? Pag pantay naman siya, equal lang naman yung Tmax nila. So, the Tmax is equal to W times YA or YB. No, parehas lang naman kasi. So, that is 19.62 times YA, 96.6920. So, magkano sa Tmax? Times 19.62. So, that is equal to 1897.0963. So, i-correct nyo ako ha. Newton. Baka mamaya mali talaga yung tinatype ko. Okay? Next. O, punta naman tayo sa segment BC. Drawing nyo lang siya. So, ano na yung distance between two pole niya? Di ba, ano na nakalagay dyan ay 40? So, 40. So, 2020. So, kunin natin si datum. Parehas lang naman daw ng T-min. So, ibig sabihin, parehas lang ng C. Tama? Kasi yung sabi dito, ano, assume that the cables are catenary. So, the two lines exert equal horizontal forces. No? Ibig sabihin,
Yung T minimum din natin dun sa BC ay 1/8, no? Kasi 'di ba parang ito din yung ano, action reaction, horizontal, horizontal. So ibig sabihin yung horizontal din dito. So equal lang siya. Okay. So C is also 91.7431. This is YB. Iba yung YB nito sa YB ng kabila, no? Kasi magkaiba sila ng day 2, magkaiba sila ng reference. So, si YC na lang gamitin natin. Ang X niya ay 20, XB 20, no? So, para makuha si YC, that is equal to C cos X over. Ay, pangit. Pagkat ko. Nag-ano, sensitive yun. Pwede kaya itong palitan. Do. Kung palitan ng baka. X C over C. So that is 91.7431 cos magkano si XC? 20 over YC 91.7431. So magkano si YC? So calculate 91.7431 cos hyperbolic cosine of 20 over 91.74 98 point, it's not Spanish. 98 over 92.9317. So, paano natin kukunin si H2? Di ba ito na si H2? Nasa ML, sa MP. So, that is YC is equal to C plus H2. So, that is 93.9317 is equal to C plus H2. Oh, bopis. 91.7431 plus C. So H2 is equal to minus 91.74, 2.1886 meter. Okay. So how to solve for TC? So the TC, tension at C. So the Tmax at C, Tmax at BC is equal to WYC. So that is equal to 19.62 times 93.9317. So the Tmax at the segment BC is equal to 9 times na lang natin times 19.6. That is 1842.9409. Mukhang copy sa mga nagsusulat. The direct substitution. CLV. CLV. Sa quiz. Ano yung quiz sa day na yung kung nabagyo na kayo, magpapaquiz. Ano ba ito? Yun yung papakwit ng may bagyo, papagalitan ni Bill.
Bawal 'no, bawal magpa-quiz, baka-inconsiderate. Nakita ko na naman yung algorithm ko na ang dami. Ayan, ano naman, hindi na nanalo. By the way 'no, nag-ano kami kasi kahapon, share ko lang.